Hello mga kasari! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang yung tinderang taga Batangas. Kahapon mga kasari, ito ay dinifroze ko. Tinanggal ko lahat ng laman nito at inilagay ko dito sa aking chest freezer na napakatagal na rin sa akin. Sobrang tagal na yan. Ang dami ng pinagdaanan yan. Hindi ko alam kung may bibili pa niyan pero okay pa siya. Okay, kaso hindi siya inverter kaya mas malakas siya sa kuryente. Hindi siya inverter kaya bihira ako na rin lang siyang buksan. Kasi ngayon ay magpi-fiesta bukas, kailangan marami tayong yelo na buo. So, binuksan ko siya at magsa-summer na rin. So, asahan natin malakas yung ating kuryente. So, para maging matibay yung ating ref, kahit naman anong ref ang bilhin natin, kung hindi tayo maalaga o hindi maayos na paggamit natin, ay madali pa rin masira. Kaya yung iba hinahanap yung matagal daw masira o yung matibay. So, depende pa rin po yan sa gumagamit. So, dapat regular yung pag-defrost mo. Kasi yung iba nagre-reklamo, bakit daw hindi sila makabuo ng yelo. Baka hindi na makalabas yung gumagawa ng mismong yelo dun sa ref kasi na-block na nung makapal na yelo dyan sa mga gilid, yung wall ng ref. Kaya kailangan regular ang pag-defrost. Ako siguro once a month ako nagde-defrost. O kaya depende kung sobrang kapal na. Kasi every time na binubuksan natin yan, natutunaw yung yelo sa loob at panibagong buo na naman yung yelo. Kaya kumakapal siya. Kaya pag madalas natin binubuksan, mas mabilis mag-produce ng yelo yung mga gilid-gilid niya. At kaya naka-zero lang siya pag inaano ko, dinidefrost ko, hindi ko tinatanggal sa saksak. So yan mga kasari, nilagyan ko dito ng yelo dito sa first at second layer para mabilis matunaw yung ating yelo dyan na kasi kung tatapatan natin yan ng electric fan, sayang pa yung kuryente, di ba? Eto, naka-off yung ref ko, tapos nilagyan ko siya ng mga bagong gawang yelo para ma-absorb nito yung lamig at matunaw ito. Mamaya tutulo yun doon, lulusot yun dito, kaya natin hindi ito nilagyan ng yelo para malinis natin. Tapos mamaya pag totally na siya defrost, utay-utay nating punasan yung gilid-gilid para walang tubig-tubig. Kasi yung mga ganyang mga tubig, yan ulit yung mamumuo pag hindi mo siya pinunasan. Kaya tutuyuin natin. Tapos pag gumagawa kayo ng yelo, itong mga yelo natin ay punasan nyo rin o kaya patustusin nyo. Yung patuluin nyo muna bago nyo ilagay sa ref para hindi siya tumulo din na magkukos din ng panibagong yelo. Hanggang sa dumami na siya, hanggang kumapal na dito. Mahirapan na naman kayo mag-defrost. So yan ang dali lang niyang matunaw pag merong bagong gawang yelong inilagay. Yan. Hindi ko na siya ino-off kasi hindi ko na siya tinatanggal sa saksak kasi may off naman tayong button doon sa ibaba. Ayan. Hintayin na lang natin tong ma-defrost lahat. Tapos, yan. Ito medyo makapal ito. Yan. After natin ma-defrost, lalagyan natin to ng plastic na bago na makapal na hindi agad madaling masira. Kaya dapat pag nagde-defrost kayo, meron din kayong lagayan. Mga nakalagay nyo dito mga frozen na. Kasi yung mga frozen products, hindi pwede yung defrost, frozen. Mawawalan ng lasa yung ating frozen foods. So, kaya dito ko siya inilagay. Ayan, sa aking chest freezer. So, nandito yung aking mga yelo na buo na. Marami din akong buong yelo. Ayan. Ang aking nga palang chest freezer, meron tong division. Shinare ko na to dito sa aking YouTube channel. Hindi siya nakaano sa hindi siya nakatornilyo dito sa chest freezer. Ito ay natatanggal, naaalsa to. Tapos may tatlo siyang division diyan. So yan, tinornilyo lang ng asawa ko, may connector lang diyan. Tapos para hindi siya mahirap hanapin o kaya magdikit-dikit yung yelo pag Ito kasi dating lagayan ko ng ice cream para ma-segregate ko yung mga flavor ng ice cream dito para nakasort. Pero ngayon, hindi na ako nagtitinda ng ice cream. Dito hanggang ilalim, may nakalagay diyang frozen foods hanggang doon sa ilalim. Meron din doong division sa ilalim. Titignan na natin kung anong itsura ng ating, yan. Tunaw na siya after 2 hours siguro. Yan, 2 hours. At, ayan, ito kailangan lang nating i-drain. Dahil napunta lahat dito yung tubig sa pinakababa. Nagmantsa yung sulat ng pentel pen. So yan, babalikan ulit natin kasi hindi pa siya talaga totally tunaw. Babalikan natin para punasan yung mga gilid-gilid. So yan ang mga kasari, totally defrost na siya. Yan, tumustos na rin sa likod yung tubig. Tatanggalin na lang natin doon sa lagay ng tubig sa likod. So pupunasan ko lang ito mga kasari. Ay, medyo may damage na nga dito. Pag kinukot-kot yung yung yelo. So, pupunasan ko lang, katulad niyan, kailangan niya na punasan para hindi na siya tumigas dyan at tumulo pa dito.
Ayan, lilinisan lang natin to. Saka natin sasapin na ng plastic dito. So, okay na. Napunasan ko na. Tapos, lalagyan ko nitong plastic. Ito yung lagayan ng plastic ng macaroni. Ito makapal-kapal to mga kasari. So, ayan na mga kasari. Nalagyan na natin ng plastic. So, okay na to. Hinati ko lang yung plastic na to. Kasi pag dinoble pa natin, baka hindi na tumigas yung yelo natin sa sobrang kapal. Pangit din pag sobrang kapal yung sapin. Lalo na kung nakakawang yung yelo natin dito sa sahig. Yan, matagal tumigas. So, ililipat ko lang to para hindi siya magdoble-doble doon. Mas mabilis kasi mag-yelo pag isang layer lang. At saka kulang yung nagawa kong yelo. Kaya, ito lang muna ang ilalagay natin. Lahat ng layer lagyan natin. So, ayan. Yung parte kasi dito, yan, mahirap na siyang bunutin pag tumigas na siya dyan. Saka pag ito, mag-expand ito pag tumigas, mahirap siyang kuhanin. Kaya dito sa second layer, saka sa third, mas maganda isang layer lang ilagay natin. Dito sa baba, okay lang na 2 layer kasi malapad, maluwang naman dito sa baba. So, yan. Tapos ito, wag nyo tong lagyan ng plastic. Kasi hindi iikot yung lamig. Yan, nakuha ko yung papel doon sa pinagbalutan ng frozen foods. Kaya ayaw kong magpalagay ng dyaryo doon sa mga binibili kong frozen foods. Gawa ng nagdudumi lang siya dito sa freezer. So yan, mas maganda nakadikit siya dito sa gilid. Dito kasi yung mga mabilis magyelo. Ayan, hindi ko kunin na lang natin tong nasa taas. Para mabilis kasi magyelo dito sa dito, nakadikit talaga siya dito sa nagyeyelo talaga. So ayan, adjust lang natin dito. Adjust lang. So yan mga kasari, yan naka-off pa itong ref na to, walang kalamig-lamig. So i-on na natin to. Sara na muna natin. Tapos i-on natin dito. Alam nyo ito, napakalakas nito magyelo. Yan, tumunog na agad siya. Ganyan lang yung temperature niya. Ang bilis niya pa rin magyelo. Ito mga soft drinks ko dito, minsan nagyayelo na. Pag binibigay ko sa customer. Kaya naman ngayon, kinabukasan na nung nag-defrost tayo, papakita na natin kung ano na yung itsura ng yelo na inilagay natin kahapon. Ayan, nag-defrost ako at ito na siya ngayon. Ayan na yung mga yelo. Kinabukasan na ito mga kasari. So, sarap. Sarap, parang nasa aircon. Ayan, ito yung... O nga pala, doon sa mga nagtatanong anong magandang lagayan ng yelo, upright o chest freezer. Nako, ito ay advice ko sa inyo. Huwag kayong bibili ng chest freezer kung ang plano nyo ay lagayan ng yelo. Mahirap talaga, mahirap. Itong chest freezer ko dito, nilalagyan ko to ng buo ng yelo. Kasi kung dito ka nagpatigas, tapos, ayun nga, nagdikit-dikit na sila. Ang hirap ng tanggalin. Kaya, mas maganda kung panggawang yelo, upright freezer. Dito, maganda yung mga frozen na manok, mga ice cream. So, yan yung magaganda. Madali siyang magyelo sa ilalim. Pero yung yelo, hindi advisable dyan. Mas maganda pa rin talaga upright. Kahit nga dun sa frozen foods, mas maganda upright. Ayan. Kasi yun, nasubukan ko na. Hindi ko pa nasubukan yung upright ha. Hindi pa ako nakakabili. Pero, nagsisi ako sa pagbili ng chest freezer. Kasi hindi ko pa kilala dati ang upright freezer. Ang kilala ko lang chest freezer. Kasi nakikita ko sa mga selecta. Wala akong idea na may upright freezer pala. Kung dati uso yung, yung Facebook na may mga Facebook group ng sari-sari store. Siguro hindi ako nagkamali sa pagbili. Dati kasi wala akong mga join dyan. Tagal na kasi nito eh. Siguro mga... Ilang taon na ba to? Mga 12 years na yata to. Antik na siguro to. Mga ganyan, mga 10 years na yan. So yan, wala pa kasi ako dating Facebook group na nasasalihan dati. Kaya hindi ko alam yung mga ganyan. Ngayon lang naman yata nauso yung mga Facebook group. Ewan ko ba, pero siguro hindi ko agad siya na-discover na may mga ganong group. So yan, maganda talaga kung lagi tayong nagbabasa-basa sa mga group. Nagkakaroon talaga tayo ng idea, So, yan lang guys. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat mga kasari. Bye-bye. Happy selling and bless.